Payapang pumanaw si dating Senador Miriam Defensor Santiago kaninang umaga sa St. Luke's Medical Center sa edad na 71. Sa opisyal na Twitter account ni Santiago, makikita ang anunsyo na siya ay sumakabilang buhay na Huwebes ng umaga. Taong 2014 nang isapubliko ni Santiago na siya ay may stage 4 lung cancer. Ipinanganak sa Iloilo City noong June 15, 1945 at humabol sa pagkapangulo si Santiago ngunit natalo noong 1992 kung saan nanalo si Fidel Ramos, noong 1998 naman na pinalalunan naman ni Joseph Estrada at ang pangatlong subok niya nito lang taon kung saan nanalo si Pangulong Rodrigo Duterte. Si Santiago ay binansagang Iron Lady of Asia dahil na rin sa kanyang tapang at diretsyang pananalita. Kilala din ng dating senadora sa kanyang mahigpit na laban kontra graft and corruption. Siya rin ang nagsiwalat ng mga anomalya ukol sa Priority Development Assistance Fund o PDAF. Si Santiago ay nagsilbing judge of the International Criminal Court noong 2012 hanggang 2014. Siya ang kauna-unahang Pilipino at Asyano na nahalal sa International Criminal Court. Naging bahagi din siya ng International Advisory Council ng International Development Law Organization, isang organisasyon na nagsusulang ng rule of law sa buong mundo. Siya rin ang nagsilbing Secretary of Agrarian Reform noong panahon ni dating Pangulong Corazon Aquino, naging pinakamatunog din ng kanyang pangalan bilang premyadong mambabatas ng Republika at naging senador mula taong 1995 hanggang 2001 at mula 2004 hanggang nitong taon. Bilang senador, siya ang may pinakamaraming naiakdang batas sa kasaysayan ng Pilipinas. Kilala si Santiago sa buong mundo sa mga bansag na Dragon, the Platinum Lady, the Incorruptible Lady, the Tiger Lady at ang pinakatanyag ay ang the Iron Lady of Asia. Naging sikat din ng dating senadora sa mga kabataan dahil sa kanyang mga hugot lines. Nakapagsulat pa ito ng 2 aklat na pinamagatang Stupid is Forever. Siya rin ang may akda na humigit 30 aklat ukol sa batas at social sciences. Nagtapos ng valedictorian si Santiago sa lahat ng antas ng edukasyon niya mula elementarya, high school at kolehiyo at maging sa law school. Siya rin ang nakapagtala ng pinakamataas na General Weighted Average o GPA na 1, ang pinakamataas sa kasaysayan ng Universidad ng Pilipinas. Ito si Kiara Cunanan kasama si Zali Salak, nag-uulat para sa News 3.